Hello mga ka-investor, magandang umaga sa inyo. Ako nga pala ulit si Aaron at nandito tayo sa ating weekly investing video. Before tayo mag-start, ang ginagawa natin ngayon is yung ating uh, Philippine stock portfolio. Before tayo mag-start doon, naging introduction natin is bakit ba natin kailangan mag-invest? So, nag-i-invest tayo no, para matalo natin yung inflation or yung pagtaas ng bilihin or currency devaluation. Pangalawa is para magkaroon tayo ng retirement or educational or leisure or life-saving funds. No? So, depende yan sa, sa gusto nyo mangyari. Okay, so we create a weekly dollar cost average or DCA in which we can grow our wealth over time. So titignan natin within 5 to 10 years kung magiging profitable ba tayo. Since Philippine stock market yung pinag-uusapan natin, titignan natin kung ilan yung magiging growth. So since sample portfolio lang to, kung mapapansin, pinapakita ko sa totoong portfolio ko pag nakaka-receive ako ng dividends. 'Di ba? Sabi ko nga sa inyo, in the Philippines, ang stocks natin, we are more in mature companies. Ibig sabihin, mga stalwarts no kung tawagin. Stalwarts meaning nagbibigay sila ng dividend pero yung growth nila hindi 5, 10x, 100 baggers. Hindi siya ganun tumataas yung presyo. Okay? So, siyempre, gumagamit tayo ng fundamental analysis and dollar cost average percentage model. So, sinimulan natin tong gawin, yung pagdo-document ng investing journey natin way back pa ng November 2023. So, meron tayong 5,000 pesos weekly allocation. Okay, so 5,000. So, depende na lang sa inyo yan mga investor kung siyempre sa Pilipinas, ang sahod is every 2 weeks. No? So, every 2 weeks, kung makakapag-save ka, tapos ka makakapagbili, that's okay. Depende na yan sa'yo. Okay? Siyempre sa abroad, way back nung trabaho ko sa Middle East, ang sahod naman doon is buwanan. So every month ka lang pwede mag-invest. So depende yan sa diskarte mo or kung kailan mo marireceive yung sahod mo. Okay? Before tayo pumunta sa tignan muna natin yung portfolio natin. Okay? So ito yung portfolio natin. Yep, i-zoom ko lang. Okay? Baba ko lang yung picture ko. Yan, kung makikita nyo, 177,000 yung value. Ang sabi dito, lugi tayo ng 3,700 pesos. Okay, that is 2% ng pera natin. Okay? So sa crypto, kung pinapanood nyo yung crypto portfolio natin, maabot pa ng 20 to 30% yung lugi natin. So that is normal, no? Lalo na, ang sabi ko nga sa inyo, ang stock market sa Pilipinas ngayon ay sobrang baba. So pababa. Sabi ko nga sa inyo, hindi nyo mahirap masalo yung bottom. Ibig sabihin, hindi mo alam kung kailan tataas, bababa yung presyo. The important thing is, maintindihan mo kung overvalued ba yung stock market o yung stock na bibilhin mo. That's the thing. Hindi mo masasalo yung pinakamababa or hindi mo rin mabebenta yung pinakamataas na presyo. Ang importante is mag-dollar cost average ka na hindi overpriced. Okay? Kasi may time na hindi maganda mag-dollar cost average. Kaya kung kahit tignan nyo yung mga presyo ng mga stocks noong 2018. Kung bumili kayo ng 2018 at nag-dollar cost average kayo hanggang ngayon, ang laki ng lugi nyo. Di ba? That's the thing. Kaya kailangan naiintindihan nyo kung mataas o mababa yung stock market. So ngayon, mamaya pag-uusapan natin yon, okay? Pero tingnan muna natin individual stocks natin. Okay? Click ko muna yung ang pinakamalaking lugi natin, ang sabi dito, punta tayo dito sa una natin. All home, okay? Negative 20%. Laki ng lugi natin, no? All home, like ko sabi, yan yung parang Home Depot or IKEA ng bansa natin. Okay? TFHI, holding company yan. Lugi rin tayo ng 17%. Oof. Union Bank. Di ba malaki yung binaba niyan dahil nga nagbigay sila ng maraming stocks. Nickel Asia. Okay? Met 11%. Okay? Ayan yung mga biggest loser natin sa portfolio natin. Punta tayo sa biggest winner. Hindi naman puro talo. Biggest winner natin is Converge, which is tumubo tayo ng 35% ang up natin. Pangalawa is RFM. Tingnan nyo, 27% din. Okay?
Globe din. Globe. Sa atin, mga internet companies ang medyo naka-recover, 22%. Okay? So, ayan lang. Ayan yung mga biggest winner natin. Okay, ngayon, punta naman tayo sa PSEI. Di ba sabi ko sa PSEI is, ito yung blue chip company ng Pilipinas. Okay? Tinatrack nito yung blue chip company. Tanggalin natin lahat. So, ito yung 3 months, no, October. This is 1 year. 1 year to. Gawin natin 1 month lang. So, within a month, kung makikita nyo, di ba, nung July 1st, ang baba ng stocks ng PSEI. Tumaas ngayon ng 6-7. Ang pinakamataas sa PSEI is around 8-7 ata or 9, nasa 9,000 maximum. Excuse me, mga investor. So 6-7 to, no? 6,700 as of right now. So hindi pa siya mataas ganoon. Pansin mo yung mga stocks natin mababa pa yung presyo. Okay, ang matataas yung Jollibee, BDO, yan yung mataas ngayon. So, syempre, yung mga tao nagpa-flock din sila sa mga stocks, no? Pero majority ng stocks, mababa ng Philippine stock. Okay? So, punta na tayo sa news. Konting fundamental analysis tayo. So, sabi dito, investors dump property stocks on new Marcos policy. So, ang baba na nga ng mga property stocks natin, lalo pang bumaba. Dahil to sa Pogo, ayan, no? Ferdinand Marcos ordered to ban Philippine offshore gaming operators or POGO in the country. Most real estate firms may not be hurt for long, according to analysis. Okay? So malaki yung dinamp nito. Hindi na ako magda-deep dive dito. Basahin nyo na lang siya. Punta lang kayo ng inquirer.net. So pangalawang quick recap lang natin. So, reduce the PhilHealth premium, no? So, ayan. Ang laki nung, alam ko, nasa 100 billion yun. Nakapanood ako ng balita. Yung sobrang pera ng, sobrang pera ng PhilHealth, no? Ito yung mas letter claiming they have access funds willingly turned over 90 billion pesos, no? Sobrang laki ng kinakaltas nila. Ang pangit naman ng PhilHealth na to. Pangit naman ang sistema nila, di ba? So, sobrang corrupt, PhilHealth, SS. Kaya nga hindi maganda kung magre-rely ka lang sa mga to. Kaya naalala ko, sabi nung may nagsabi sa akin na tita ko na maglagay sa SSS. That's why I really hate SS kasi corrupt sila, 'di ba? Kinukuha nila yung pera mo tapos pagka 60 ka tsaka mo magagamit, 'di ba? Pahihirapan ka pa. Pumila, pera mo pahirapan kang pumila. 'Di ba? Pipila ka ng mahaba, pera mo, 'di ba? Yun nakakainis. Kasi personal story ako ng SS na way back na dati kasi nung hindi pa uso yung mga binibidyo, may na-encounter ako. I was in Cavite that time na yung mga kamag-anak, nilalakad nila yung SS nung kamag-anak nila. Tapos parang sinasabi na kailangan daw pumunta pa dun pinapupunta pa nung SS employee sa Cavite yung pinaka may-ari ng SS na account. Beneficiary naglalakad. Sinabihan pa sila na dalhin daw doon, bedridden nga. So nagtalo sila. Alam mo yun, pipila ka ng mahaba, pahihirapan kang kunin. Yung asawa ko rin, hindi siya nakakuha ng SS, ang daming hinihinging requirements para sa maternity niya. 'Di ba? Gagawin nila lahat yung paraan para hindi mo makuha yung benefits mo. Nakakalungkot, 'di ba? Samantalang ang dami nilang excess fund. 'Di ba yung PhilHealth, naalala nyo, may nagnakaw, 15 billion yung ninakaw. 'Di ba? Nasaan na? Tahimik sila. That's why it's really not good. Kung may option nga lang dito sa Pilipinas na hindi ka kaltasan, 'di ba? Tapos para ikaw na lang mag-decide kung gusto mo mag-invest sa mo or hindi, 'di ba? Mas maganda 'yon kasi ang laking pera yung matitipid mo kaysa ninanakaw nila yung pera mo. It's better na i-invest nila mag-invest ka para sa sarili mo. Kasi hawak mo alam mo yung mangyayari. Kagaya nung may nabasa rin ako ng article before na yung article ng SSS. I mean, yung SSS pension fund, isa sila sa major holder or nag-invest sila ng malaki
dito sa All Home. Naalala mo yung All Home? Ang laki ng lugi. Di ba? Kasi yung parang IKEA natin or Home Depot natin sa Pilipinas. Nag-invest sila at a higher valuation. That's the problem. Yung sasabi ko sa'yo na ini-invest nila yung pera mo, hindi nila tinitignan kung mataas o mababa ba yung ano. Kumbaga, hindi sila nag-aantay. Why not, rather than i-invest mo agad, mag-antay ka na bumaba yung presyo, tsaka mo i-invest. Di ba? Wala silang pakialam. Yun yung nakakainis lang. Okay, so, sorry, nag-rant ako. So, ayun. Ito, sabi nila, babawasan yung premium, tapos ang laki nga ng pera na meron ang PhilHealth, no? Over 90 billion. So, ito naman, itong article naman to, Norwegian firm raises stake in Philippines renewable energy. So, pwede nyo nalang basahin ito. So, it's a good thing na yung mga other country nag-i-invest sa atin para gumanda yung ekonomiya natin, no? So, malaking tulong to. Okay, so hindi na ako magdi-deep dive dito. Pwede nyo basahin na lang to. Okay? Now, punta na tayo kung saan natin, may 5,000 tayo, no? So, i-allocate natin yung 5,000. Hindi ko pala na, ano. So, tingnan ko lang sa holding. Ano ba yung pinakamababa pa natin? Okay? So, I'll go with M-wide. Kasi down tayo, yun, no? Down tayo ng almost 7%. MY, tas ang allocation natin is 4% lang. Tsaka Vistaland, not Vistaland. I'll go with Vista Malls. Laki rin ng Vista Malls, 8% yung lugi natin. Okay, so maglalagay ako sa Vista Mall. Ano bang ticker? STR, ticker symbol, okay. Punta lang tayo dito sa notepad. Ta-type ko na lang dito, mga ka-investor, no? So, M-wide, ticker symbol ng Megawide, that's Megawide Construction, 2,500 pesos. And STR or Vista Malls, 2,500 din. Okay, hindi to financial advice, guys. So, dito ko ilalagay yung 5,000 natin ngayon. Dito ko siya hahatiin. 2,500 sa M-wide, 2,500 sa STR. Okay? Alright, so mga investor, salamat sa panonood. Hindi to financial advice. Gawin nyo yung due diligence nyo. Okay, ako nga pala ulit si Aaron. And ang masasabi ko lang is, kailangan dito is patience talaga. When you're long-term active investing, yung patience mo, pinaka-importante. Tapos yung saving discipline mo, ibig sabihin yung pag-iipon mo. Kasi kahit pa anong baba ng stocks, kung wala kang pambili, di ba, bali wala lang. So, importante dito yung pag-iipon ninyo. Okay? So, salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo yung video na to, kindly like and subscribe. And I'll see you in the next video. And bye for now.